So ngayon, ang pag-usapan naman natin ay kung anong gagamitin natin para sa One RFID para sa lahat ng expressway sa Luzon. So gagamit na lang tayo ng isang RFID. Dahil sa tayo ay merong Easy Trip ito at AutoSweep ito naman. Alin sa dalawa ang mas okay gamitin para sa akin? Para sa akin, syempre, kukonsider ko yung compatible app para dito sa head unit ko. Dahil ang nakita kong compatible na app ay itong AutoSweep. Yan. Kasi kung pupunta tayo dito sa Play Store at i-download natin itong Easy Trip, itong app ng Easy Trip na tinatawag na, search natin, MPT Drive Hub. Ito. MPT Drive Hub for Easy Trip. Yan. Ang problema, ang nakalagay dito, this app won't work for your device. So, ang device kasi, ang head unit natin ay hindi ko sure ha. Kasi puntahan muna natin sa setting. Kasi ito ay Android 14 na to. So, makikita natin kung anong device ang gamit natin. Punta tayo sa System, then sa More, then About the vehicle. About vehicle, nakalagay dito yung sa kuha ng device ay ang device name natin ay K706 head unit na mayroon siya under siya na version Android version na 14. So mataas na, kaya lang hindi pa rin niya tinatanggap ang app nitong Easy Trip, itong MPT Drive Hub. So, ang pwedeng may problem ito sa MPT Drive Hubs, hindi ko sure, or dito sa Android version 14, bakit hindi pa rin pasok. Samantalang, ito sa AutoSweep, walang problema. Na-install ko siya, ay, pasok ko yung app niya, at andito na siya, yan, AutoSweep. Then, tingnan natin. Yan. AutoSweep RFID. So, yan. Pumasok na yung account ko. Nag-automatic login. So, makikita natin yung balance. Ang balance ko ay 993. Ngayon, sa 993, kailangan madagdagan siya ng 60 pesos. Kasi sabi, pag nag-online, nag-apply ako para sa One RFID, yung laman ng isang card ay papasok doon sa kabila. So, ang laman nitong Easy Trip ay mapupunta, isasalin niya dito sa AutoSweep. So, tingnan natin kung totoo yon. So, kung papasok nga ang laman nitong Easy Trip. So, ngayon mag-a-apply na tayo para sa One RFID sa Expressway sa Luzon. So ngayon, punta na tayo sa website. So gamit tayo ng Chrome. Dito na tayo sa head unit mag-apply. Kasi may internet naman to. So pag sa home, ang itatype nyo lang, yan, halimbawa, dito. Punta tayo. Tatype lang natin dyan ay yung, type mo lang yung AutoSweep. Then makikita mo na yung mga dito list. Mayroon dito nakasulat na official website AutoSweep. So yun na, i-click natin. Official website. Ayan. Okay, so pumasok na tayo sa official website ng autosweep.rfid.com. So may nakasulat dito sa kauna-unahan sa taas na 1 sa heading na 1 RFID. So yun ang i-click natin, 1 RFID enrollment. So kailangan natin i-enroll itong existing
RFID natin na AutoShip. Old kasi ito eh. So, i-enroll natin siya para maging sa pangkalahatan na sa lahat ng expressway sa Luzon. So, click natin. Tingnan natin kung gaano ka kuha yung system nila ngayon. So, dalawang option pa. Kung nakalagay dito, I have an AutoShip account. Then, the second ay I don't have an AutoShip account. So, dahil may account tayo, so, i-click natin itong I have seat account, then agree. Okay. So, dito nakasulat, i-type down natin yung sa step 1 ang account number, tapos plate number, then conduction sticker. Optional na lang yon kung gusto mo pang ilagay. So, i-type na natin yung account number, pero hindi ko papakita kasi baka rambulin ng, alam nyo na, hindi naman sa nagbibintang, yung mga makahilig magbiro-biro ba, i-rumble to ng i-rumble, tapos mablock ako, di ako ang problemado. Pwede nilang i-block yung account kapag something may napapansin silang parang improper use, parang ganon, hindi maayos na, parang tinatry i-hack, parang ganon. So, yung plate number ng sasakyan, so i-type din natin 42. Then yung conduction sticker optional, pero lagay pa rin natin para wala nang masabi. Ano nga yun? Ayan, yan. So, ngayon sa pinakababa may nakasulat na verify account. So, i-click natin yung verify account. Oops, may error. So, nakalagay dito, no vehicles found in this account. So, ano kayang problema dito? So, ang isang problem dito, nakikita ko, lahat ng details, tama naman. Yung account number ko, tama. Yung plate number ko, tama. Yung conduction sticker ko, tama pa rin. So, saan ako nagkakamali? So, pwedeng yung system nila o yung system ko o internet ko hindi pumasok. Pero imposible naman kasi ang bilis nung kuha ng internet. Ayos naman yung pag wala naman traffic sa internet. So, ngayon, nakita ko kasi may something dito sa likod ng card ng AutoShip na may nakasulat na card number. So, yun ang i-type natin sa plate number. Huwag natin ilagay ang totoong plate number nitong sasakyan. Ang ilagay natin, card number, na makikita natin na nakasulat sa likod. Kung ma-encounter yung ganitong problem, so, i-type ko na. Okay. Tama ba? Double check ko lang kasi baka mali. Okay. So, yan. Tinype ko na yung card number sa halip na dapat ay plate number. Okay. So, i-click ko ang verify account. Click natin verify account. Okay, pumasok siya. So, ang walang problema. So, nakasulat dito, nakalagay ang details ng sasakyan. Tama, Innova G 2016 silver metallic. Okay, tama siya. So, dito may nakasulat na I want to enroll my vehicles to interoperability. So, i-click natin tong check box. Yan. Click natin, check box. Dahil i-enroll natin siya sa 1 RFID. AutoShip account. So, tingnan lang natin yung mga details para masabi natin tama. Okay. Then, next. Click natin next. So, dito nakalagay yung pangalan. Verify natin.
So dito may kuha na address, lagyan na rin natin. Okay. Tapos yun sa mobile number, tama. Okay. Emergency contact name, lagyan natin yung sino. So yan. Tapos dito yung phone number ng person, 09 sorry, umagal tayo mag-type. So bine-verify ko lang kung tama yung tinype ko, kasi once maliit na detalye lang mamali mo dyan, syempre kaka-problem ka sa pagkuha recovery ng account mo, kasi nga namali ka ng tinype. So ngayon, sasubmit na natin. Click submit. Yan. So sa email, yan, pumasok na sa email. Ang code natin ay nandito. Ang code natin ay ito. Yan. So itong OTP, binuksan natin. Kailangan nyo buksan yung email nyo para makita nyo yung kabuuan ng email verification code. So email verification code, dito yung nakalagay. So i-click na natin tong verify email. Hala. So pumasok na. Oh my god, meron pa pala. Meron pa siyang kailangan natin ng license, documents, valid ID, driver license, valid government ID, ORCR. So kailangan natin ORCR. So picturean pa natin, then i-upload natin yung documents. Mali ata ako dapat sa cellphone pala ako naggawa, kasi na dito lahat ng record ko. So ang gagawin ko ngayon, medyo mahaba, itatransfer ko pa yung mga pictures dito sa head unit ko para lang ma-send ko, kasi wala akong copy dun. Ay, so buti na lang. So kung gano'n ang na-experience nyo, ang gagawin lang natin, madali lang naman. Punta lang tayo, dahil may nilagay akong WhatsApp. So kukontakin ko tong head unit ko via WhatsApp. So dito ko isesend. Okay. So ang problema na lang yung size. Saan na ba si Kamudi? Okay, Kamudi. Then yung gallery, ano
ano daw, driver license. Baka yun ay front and back. So yun ang isesend ko. Driver license na front and back. Pero mo yun, may driver license na tapos hihingi pa ng isa pang valid ID. O talaga naman. Okay na, okay yun ah. Saan na yun? Wala na tuloy ang aking license. Ito. Tapos ito na lang, passport. Tapos ito yung sasend ko. Ano na, yun lang. Ay, yung ORCR. Yung picturean ko pa. So ngayon, ayan, dumating na. Naisend ko na dito. Alam mo naman kasi, ano ba yung hinihingi? Balikan natin ha. Ang hinihingi sa atin ay driver license. Tapos valid government ID. Oh. Pwede na doon ang passport, government 'yun. Sa kuha yun. Ito. Tapos ORCR. So, yung government ID, passport, kuha na yun ng government, DFA, okay na tayo doon. Pero sa ORCR, hindi pa. Ito ang pang picturean. Sana. So, ganito lang gagawin natin. Pipicturean natin ng isang buo, ang isang OR at CR. So, dalawang file yan, pero isang picture lang. Ganon. So, send natin. Then, yung sa ID, yung sa lisensya, paano ko ikukuha yun? I-edit ko pa. Wag na lang yung back ng ID, ng driver license. Yun na lang, basta itong ORCR na lang. Okay, balik ulit tayo. Home. What's up? So, yan, ito. Listen na natin. Yan, then, save natin. Yan. Tapos, balik tayo doon. Sa application, choose file. So, itong ORCR, yan. Yan. Ito na yun. Tama ba? Baka naman mamaliit na naman ako. Tama. Wow. Okay, tama to. So, number 5, yan. So, tapos lalagyan lang natin ng check. I certified that above information is true and complete. So, check. So, dun sa driver license, yung harap na lang ang ginamit ko. Hindi ko na ikinuha yung likod. Kasi, kailangan ko pang picture and back and forth. Ang TFA. Then, yung official receipt certificate, OR, tsaka yung CR. Then, pinagsama lang natin yon kasi isang picture lang yung tinatanggap niya. So, hindi mo makukuha yung separate na isang OR tapos isang CR. So, kailangan pagganituhin natin, pagdikitin. Tapos, pipicturean natin ng isang buo. Then, saka natin maipasok dito. I-compile mo na lang. Then, kiklik na natin tong certify. Then, upload documents. Okay, so enter OTP na uli. Wala pa nadating. OTP. Nasaan na?
Okay. May dumating dito ang OTP. Okay. Then, verify OTP. So, yan. Enrollment successful. So may dumating din sa akin na message. Tapos customer registration was successful. Enrollment ID. Please use this to validate your registration. Okay. ID. Verify OTP. So, yan. Okay na tayo. Mahalaga, ito yung ng AutoSweep. So, successful yung ating enrollment. O, tingnan natin ang ating account sa AutoSweep. So, 1 RFID na lang tayo. Di na natin kailangan itong isa. Which is good naman to sa iba. Kaya lang sa akin, mas good itong AutoSweep. Dahil nga kailangan kong gumagana sa head unit. So, balance. Woo! Pasok. Wala. Hindi ka pumasok yung 60 pesos